Mr. Silent Channel. Kabanata 2751 Paano ako magsisinungaling? Sa sapilitang pag-atake ng Magic Dragon Army, mabilis na bumagsak si Greenwich, at ang buong berdeng mundo ay ganap na naging domain ng Sakam na Hari. Dahil ang muling pagtatayo ng teleportation array ay tumatagal ng ilang oras, si Efan at ang iba pa ay kailangang maghintay dito ng 2 araw. Bilang isang resulta, pagkatapos ng kalahating araw, isang malaking bilang ng mga demonyo at aborigin ng iba pang mga lahi sa Greenwich ang dumating sa Greenwich. Ang ikinagulat ni Efan at ng iba pa ay ang mga residente ng Greenwich ay hindi nakaramdam ng hindi komportable o sakit dahil sa pamumuno ng bagong Demon King, sa halip ay nagpakita sila ng masayang eksena. Ilang tribo ng mga itim na duwende, sa paligid ng Greenwich, ay sumayaw at kumanta ng galit na galit. Ang mga may pakpak na Diablo, Griffin, Gargoyle at iba pang mga demonyo ay lumipad sa langit, nagsisigawan at nagsisigawan. Unicorn, Anino Demonyo, Bangkay, nagmamarcha sa paligid doon, welcome ang pagdating ng Sakam na Hari. Maging ang mga Dwarven Artisan, Duwende at ilang Earth Elemental Demons ay gumagawa na ng mga estatwa ng matako na hari sa paligid. Ang mga marka ng Demon King ng Treasure Robber Goblins ay inukit sa Greenwich. Ang orihinal na marka ng Witch of the Abyss ay ganap na nabura. Si Efan at ang mga babae ay nakatayo sa isang mataas na treehouse, pinapanood ang mga demonyong kumakanta at sumasayaw, medyo nalilito. Ano ang sitwasyon? Ang King of Greed ay napakapopular. Pagtataka ni Ayer. Hindi katakataka na si Ao Bolong ay hindi gaanong nagbantay, ang mga demonyo dito ay tila sabik na sakupin ng matako na hari, sabi ni Ling Yue. Tingnan mo, ano iyon? Itinuro ni Xiao Waisu ang kalangitan sa labas ng lungsod sa di kalayuan. Nakita ko na ang isang malaking bilang ng mga Magic Dragon ay nagtatapon ng lahat ng uri ng ginto at pilak na kayamanan sa ibaba. Ang mga gintong barya, pilak na barya, hiyas, at kahit ilang bihirang metal ores ay patuloy na itinatapon sa lupa. Ang mga demonyong dumating sa Greenwich ay tuwang-tuwa at inalis ang mga kayamanan na nahulog mula sa langit. Sa gate ng lungsod, umupo si Fafner sa isang mataas na upuan. Nasa harap nito ang mga pinuno ng mga pangunahing tribo ng demonyo na nakapila para makatanggap ng pabuya. Ang mga tinyente ng Fafner ay namahaji ng iba't ibang mga gantimpala sa mga pinunong ito. Matapos matanggap ng mga pinuno ang gantimpala, nagpasalamat sila kay Dade, at lahat sila ay nagningning ng gininto ang kapangyarihan ng pananampalataya. Malinaw, ang kanilang mga paniniwala ay nagsimulang maging hari ng kasakiman. Kaya nga ang nangyari. Magpapadala ng pera ang King of Greed sa mundong kanyang pinamumunuan. Malaking bagay ito. Napalunok si Xiao Ziner ng kanyang laway, "Oy, sabi ko. Lumabas tayo para kumuha, sa totoo lang, hindi natin ito nakikita, kahit saan, may pera kahit saan. Ate, huwag kang pumunta, gusto mo bang maging alagad ng hari ng kasakiman?" Hinawakan siya ni Duyuner. Tila na si Fafner, at isang multo ang kumikislap sa harap ni Efan at ng iba pa. Hindi ko ini-expect na magdadala ka ng napakaraming cute na sanggol, I like your looks. Biglang umiwas si Fafner, lumapit kay Ayer, inabot at ikinabot ang baba ni Ayer. Napaatras si Ayer sa takot, ngunit ang mga estratehikong powerhouse na nasa harapan nila, kahit na nasa tabi nila si Efan, mahihirapan silang maging ligtas. Huwag kang matakot, kasama ang iyong malamig na eskrimador dito, hindi ako mangangahas na saktan ka. Sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang katawan ni Fafner at kaparehas pala ni Elle. Hindi napigilan ni Ayer na matigilan saglit, hanggang sa nakita niyang kulay purple ang mga mata ni Fafner, na iba sa mata niya, at medyo gamaan ang loob niya. Sinabi sa libro na kung mas advanced ang dragon, mas nagbabago ito. Mukhang totoo ito, sabi ni Efan. Marami akong alam. Binaliktad ni Fafner ang kanyang buhok, kumuha ng salamin mula sa manipis na hangin, tiningnan ito, at lubos na nasiyahan. Kayong mga hari ng demonyo, mga mananampalataya na binili ito ng pera. Casual na tanong ni Efan. Ang ating kamahalan Gerd ay palaging mapagkawanggawa at mabait, at ang buong eroplano ng Taishi ay alam ang mga bagay-bagay. Ang mga demonyo ng maraming mundo ay pinisil ang kanilang mga ulo at nais na makapasok sa ating ikalimang kaharian. Sabihin natin, sa ating ikalimang kaharian, walang mahirap sa mundo. Ang lahat ng mga demonyo ay maaaring mamuhay ng napakayaman. Paano kung maging sakam din kayong mga mananampalataya? Napakurap si Fafner. So what kung mayaman ka? Hindi ang panglima. Meron ka. Hindi ako ang unang demonyo, sabi ni Xiao Ziner. Ikinalat ni Fafner ang kanyang mga kamay, ang unang hari ng demonyo, si Satanas, ay isang halimaw, at wala siyang magagawa tungkol dito. Ang pangalawang hari ng demonyo, si Jeros, ay ang pinaka-inspiring, at ang kanyang tactical na utos ay top-notch din. Walang masabi. May 10 sila. Ang siyam na madiskarteng level na powerhouse ay natatangi. Gayunpaman, ang pangatlong Demon Lord Ailaris at ang pang-apat na Demon Lord Belfinger ay talagang kapareho ng ating kataas-taasang Gerd, at lahat sila ay may 7 Demon Lord. Ang kaibahan lang ay nagiging Demon Lord sila. Mas nauna sila, at mas marami silang teritoryo.
Ngunit sa usapin ng tunay na lakas, ang ating ikalimang kaharian ay hindi katumbas ng ikatlong kaharian. Sa madaling salita, ang ating ikalimang kaharian ay maaaring magranggo sa nangungunang tatlo sa lakas, at tayo ang pinakamaunlad, hindi ba kayo nasasabik pa rin? Inilagay ni Fafner ang kanyang kamay sa balikat ni Yefan at binigyan siya ng isang kindat. Kung sasali sa atin ang isang estratehikong emperor-level swordsman, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na hamunin si Satanas. Ngumisi si Yefan at inalis ang kamay ni Fafner. Bilasan mo at bumuo ng teleportation array. Si Fafner ay mukhang nanghihinayang, hinawakan ang kanyang mukha, tumingin muli kay IR, at ikinalat ang kanyang mga kamay. Little cute, paano ka nabighani sa kanya, tila hindi siya interesado sa iyong hitsura. Keke ka. Ako ang totoo. Ang puso ko ang tinitingnan niya, hindi ang itsura ko. Pagtatalo ni Ariel. Narinig mo ba ako? Fafner, hindi ako kasing babaw mo, pagmamalaki ni Yefan. Ang mga babae sa paligid ay tumingin kakaiba, tumingin kay IR at Yefan, tahimik na nagkukunwaring walang narinig. Inilibot ni Fafner ang kanyang mga mata, naging isang maliit na kristal na lumilipad na dragon, at lumipad palayo na may mga pakpak na pumapapak. Leng Xingchen, baka ikaw ay maging Diablo, ang hari ng pagkukunwari sa hinaharap. Makalipas ang 2 araw, natapos ang pagtatayo ng teleportation, at may malaking marka ng Treasure Thief Goblin sa gitna, na medyo nakakatawa. Tapos na, kamahalan Leng Xingchen, maaari ka nang pumasok. Nakatayo si Fafner sa labas ng malaking formation, nakangiting mapaglaro. Pumasok ka sa akin at magkasamang mag-teleport, sabi ni Yefan. Bakit? Kung dadalhin mo ako sa isa pang magulong mundo, hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras? Tumawa si Yefan. Nakakainis talaga. Lahat daw babae sila, kaya paano nila dein ang mga tao? Bagamat mukhang walang magawa si Fafner, hindi siya tumanggi. Pumasok ang dalawa sa teleportation array, at pagkatapos ng isang flash ng liwanag, biglang nagbago ang eksena sa harapan nila. Mapanganib na mga lambak na may linya na may mga taluktok, umaalulong na hangin, ang kalangitan ay malawak. Kilalanin si Master Fafner. Sa labas ng teleportation array, mahigit 100 dragon ang tumingin sa teleportation array. Nang makitang nag-teleport si Fafner, lahat sila ay yumuko sa lupa. Ikanaway ni Fafner ang kanyang kamay, bumangon ka, ito si Leng Xingchen, isang kaibigan ko, na bibisita sa kanyang kamahalan Gerd, mangyaring tulungan siyang manguna. Dalhin ito sa Wanlong City, hanapin ang kapatid kong si Siegfried, at hayaan siyang magayos. Kapag ang mga dragon narinig nila, agad silang sumagot. Tumingin si Yefan kay Fafner, hindi ka ba sasama sa akin? Not curious, pwede ko bang patayin si Gerd? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga demonyong dragon sa tabi nila ay natakot, lahat ng kanilang mga katawan ng dragon ay nanginginig ng gusto, at ang kanilang mga bibig ay natigilan. Kabanata 2752 Mapagbigay. Leng Xingchen, ayaw mo talagang makipag-away sa His Highness Gerd, di ba? Joke lang yun sa'yo. Ang kapatid kong si Siegfried ay isang pinagkakatiwalaang lingkod ng kanyang kataas-taasang Gerd, at dadalhin kanya sa Dragon Cave. Napaka-generous ng His Royal Highness Reed, kung may angk, siguradong ibibigay niya ito sa iyo, kaya huwag mong biruin ang sarili mo. Pagkatapos magsalita ni Fafner, sinabi niya sa grupo ng mga dragon, wala kang naririnig, kaibigan, gusto mong magbiro. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang mga dragon, sa pag-aakalang masasangkot sila sa ilang uri ng paghihimagsik. Napakabuti, ang kanyang kataas-taasang Gerd ay ang pinakamahusay na Demon King sa buong eroplano ng Taishi. Sinabi ni Lord Fafner na gumaan na tayo. Pagkatapos ay nagpaalam si Fafner kay Yefan at nag-teleport palayo. Bagamat hindi alam ng isang grupo ng mga demonyong dragon kung bakit ituturing ni Fafner ang isang tao bilang panauhin, hindi sila nang ahas na suwe ng utos. Hindi nagtagal, dinala si Yefan sa isang lungsod na puno ng mga dragon. Sabihin nating ito ay isang lungsod, ito ay isang higanteng lambak. May matarik na higanteng mga taluktok sa lahat ng direksyon, at sa hindi mabilang na mga grotto, lahat ng uri ng lumilipad na dragon ay pumapasok at lumabas. Dahil sa pangangailangang bigyang kasiyahan ng iba't ibang uri ng mga dragon, ang lahat ng mga grotto dito ay kahangahangang malaki, at walang mga pinto at bintana. Marami ring lumilipad na dragon na nagdadala ng iba't ibang mga kalakal, at may mga goblin na nakasakay sa kanila. Ang mga maliliit na duwende ay hindi lamang mga mascot ng Fifth Kingdom. Ang lahi ng mga duwende ay walang likas na talento sa paglilinang, ngunit ito ay may mahabang buhay at malakas na kakayahan sa reproduktibo. Tila ang lahi na ito ay opsyonal, ngunit ang mga goblin ay may matinding pagkahumaling sa mga bihirang metal, mineral na hiyas, at iba pa. Sila ay mahusay sa pagmimina ng mga kayamanang ito, at sa parehong oras na walang kabusugan, ay maaaring magtrabaho araw at gabi upang maghukay ng kayamanan. At ang mga bagay na ito ay ang mga paboritong koleksyon ng mga dragon. Sa makatuwid, sa kabila ng pagiging mahina, sa Fifth Kingdom, ang mga goblins ay biniyayaan ng dragon. Bagamat mayroong ilang tao at iba pang lahi ng mga demonyo, ang mga dragon at duwende ay malinaw na ang mainstream dito.
Sa isang pre-book na hotel, hinihintay ni Yefan at ng kanyang partido ang pagdating ni Siegfried. Dahil gusto ni Tuan Chua na lumabas para huminga, umorder ang pamilya ng pagkain sa restaurant ng hotel. Sa hindi inaasahan, ito ay ang pinakaordinaryong pagkain ng pamilya, at ang bahagi ay nakakagulat na malaki. Ang inihaw na karne ng paa ng halimaw ay kasing laki ng dalawang matanda. Noon lang naalala ni Yefan na ito ang lugar na makakainan ng dragon. Naturally, ang dami ng pagkain ay hindi kinakalkula ng mga tao. Buti na lang kung hindi ko ito maubos, makakapaghintay ako ng kaunti para makakain si Xiaojin, para hindi ito masayang. Pagtingin sa mga ulam sa isang mesa, parang walang ganang kumain ng mga babae. Kung tutuusin, medyo nakakatakot ang itsura nila, bagamat mabango sila. Tanging ang maliit na chubby na babae, na halos nakabaon na ang ulo sa laman, ay kumakain ng malalaking lagok, at umiinom ng katas na parang dugo paminsan-minsan, nagsasaya sa sarili. Tuan Chuan, masarap ba? Hindi maiwasang magtanong ni Duyuner. Ang sarap. Subukan ang steamed buns mamaya, pero pagkatapos mabusog si Tuan Chuan. Sabi ng batang babae. Hinawakan ni Su Qingzhou ang ulo ng kanyang anak, kumain ng dahan-dahan, walang mananakawan sa iyo. Sa oras na ito, isang maliit na figure ang pumunta sa gilid ni Yefan. Guest officer, handa na ang mga pagkain. Isang duwende na nakasuot ng sombrero ng waiter, mahabang ilong at matangos na tenga, parang manipis na unggoy, ang umisi kay Yefan sa mesa. Tumango si Yefan, I see. Nang makitang hindi tumugon si Yefan, umubo ang waiter ng duwende, guest officer, kagagaling mo lang sa outside world, tama. Ang panuntunan dito ay magkaroon ng tip. Biglang natauhan si Yefan, kumuha ng gintong barya at iniabot ito. Ang pera ng Seventh Kingdom. Kumunot ang noo ng mga duwende. Bakit, hindi ko ba magagamit? Hindi, ginto pa rin ang lahat, ngunit. Bisitang opisyal, nakikita mo ba na ako ay matanda at bata, at napakahirap ng buhay? Saglit na speechless si Yefan, nag-abot ng isa pa. Guest officer, hindi ka mukhang isang ordinaryong tao. Paanong ang isang may kayabang tulad mo ay kulang sa napakaraming gintong barya? Nakangiting tuwang-tuwa si Goblin. Medyo naiinip si Yefan, at sa wakas ay nagbigay ng dalawa, talagang wala na sa pagkakataong ito. Hindi tama yan, guest officer, hindi ka pa nagbayad ng bill, paanong wala kang pera? Tanong ni Goblin waiter, humihingi ka ba ng tip o pagnanakaw? Sumimangot si Yefan. Nang marinig ito ng waiter ng duwende, diretsyong sinampal niya ang sarili niya. Pagkatapos ay gamulong siya sa lupa at sumigaw, may nataman ako. Sinaktan ako ng taong ito. Hindi man lang niya ako binigyan ng tip. Nang marinig ito, 12-dosenang mga demonyong dragon ang nasa eksena, kabilang ang higit sa 100 Chinese at ang matataas na antas na mga demonyong dragon ay tumingin lahat kay Yefan. Naubos lahat ng grupo ng mga waiter at kusinero ng duwende. Mga tao, sa Fifth Kingdom, ang mga duwende ay kinukulong ng lahi ng dragon. Hindi mo maaaring abusuhin ang mga duwende. Bago ka ba dito? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa mga duwende. Kunin mo lahat ng pera mo. Lumabas ka. Nagtinginan ang mga demonyong dragon sa isa't isa at nagsimulang eye pressure si Yefan. Hindi napigilan ni Yefan ang umiyak at tumawa, seryoso ka ba? Ano ang nangyari ngayon, kahit na hindi alam ng ilang mga lalaki, kayong mga high-level na dragon ay hindi alam. Kategorya ng mga tao crap. Ito ang Dragon Cave. Ang mga goblins ay mas marangal kaysa kayong mga tao. Ang uri ng apoy na dragon ay nagbuga ng apoy mula sa mga butas ng ilong nito at nagbanta. Sinulyapan ni Yefan ang goblin waiter na nasa lupa at sadyang ngumisi, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ito talaga ay isang walang kabusugan na lahi. Yefan iminuwestre ng kanyang mga mata si Su Qingzhou at hiniling sa babae na yakapin si Tuan Chuan. Kaagad, isang emperor-level sword intent pressure ang biglang pinakawalan sa dining room. Daan-daang lumilipad na espada ang umikot sa paligid ni Yefan, at ang dark sword intent flames ay bumulaga sa kanya. Lahat ng magic dragons. Nabasa ko yun diba? Layunin ng Imperial Sword. Sino ang lalaking ito? Ano ang pinunta niya sa Dragon Cave? Umikot si Yefan, kung gusto mong kunin ang pera ko, maaari kang pumunta at subukan. Tao, huwag kang magalit. Ang lungsod ng Wanlong ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Lord Legion. Pagdating ni Lord Legion, matatapos ka na. Tingnan natin siya at maghanap ng makakapagpaalam kay Lord Regin. Basta. Habang ang isang grupo ng mga demonyong dragon ay tatawag na ng mga reinforcement, isang boses ng babae ang hamarang sa kanila. Mr. Leng, isang kaibigan ni Lord Fafner, na dumating upang salubungin ang kanyang kamahalan guard, mangyaring tumahimik. Ang taong pumasok sa tindahan ay isang matangkad na babae na may mahabang purple na buhok, medyo katulad ni Fafner, ngunit mas mature. Lord Siegfried. Nakita ko si Lord Siegfried. Malinaw na kilala ng grupo ng mga demonyong dragon ang mga dragon at sunod-sunod silang binati. Ngumiti si Siegfried kay Yefan, I'm sorry, Mr. Leng, may ginawa ako para sa His Royal Highness the Demon King. Medyo late na at hindi maganda ang reception.
Binawi ni Yefan ang kanyang lumilipad na espada, ikaw ay kapatid ni Fafner. Eksakto. Mga ate. Naunawaan ni Siegfried, ang sabi mo, bakit mas malala ang cultivation ko kaysa sa ate ko, di ba? Walang paraan sa paligid na. Mga kapatid, hindi pare-parehong talento ang ibig sabihin. Sabi ni Siegfried, biglang naglabas ng isang malaking bag ng gold coins at inihagis sa waiter ng duwende. Kunin mo, ituring ito bilang isang gantimpala mula sa kanyang kataas-taasang Gerd ngayon, at ito na ang katapusan ng bagay. Tuwang-tuwa ang mga duwende at nagpasalamat kay Dade, sumisigaw ng, mabuhay ang kamahalan Gerd. Ano ang tama ang ginawa ng lalaking ito, bibigyan mo siya ng pera. Sumimangot si Yefan. Nakangiting sabi ni Siegfried, Mr. Leng, dahan-dahan kang masasanay. Kung ang ating dakilang kataas-taasang Gerd ay pumunta rito ng personal, tiyak na magbibigay siya ng higit pa. Kung bukas palad mong trituhin ang lahat ng mamamayan, ikaw ay isang kwalipikadong monarko. Ito ang moto ng ating kataas-taasang Gerd. Kabanata 2753 Masyadong mayaman. Mali ba ang narinig ko, o ang mga demonyong haring ito ay mahilig magbiro? Bulong ni Sheilanyo. Ang hari ng pagnanais ay casual at walang opinyon. Ang hari ng kasakiman ay nagtatapon ng pera kung saan-saan. Matagal ko na itong nakita. Hindi maiwasang magreklamo ni Wu Yeju. Kakaiba talaga ang akala ng mga babae, pero siguro ganun ang ugali ng Demon Kings kaya wala na silang masabi. Mr. Leng, pupunta ba kayo ng iyong mga asawa sa Dragon Cave Demon Kings Palace ngayon, o manatili sa hotel para sa isang dagdag na gabi? Magalang na tanong ni Siegfried. Wala nang hihintayin dito, tara na. Hindi interesado si Yefan sa hotel na ito na maaaring maagaw ng mga goblin anumang oras. Ang Dragon Cave ay walang pinagkaiba sa ibang mundo, may mga dragon sa lahat ng dako, umaasa pa rin si Yefan na matapos ang trabaho at umalis sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, mangyaring sumama sa akin. Inilabas ni Siegfried si Yefan at ang iba pa sa hotel at sumakay sa isang lumilipad na bangka. Ang lumilipad na bangka ay napakaganda, dala ng isang malaking magic dragon, at dahan-daang itinaas sa hangin. Ito ang unang pagkakataon para kay Yefan at iba pa na sumakay sa Dragon Car. Natigilan din ang lahat nang makita ang napakaraming masasarap na pagkain at mga gamit sa hapag na gawa sa ginto at mga gemstones na nakaayos sa sasakyan. Kaunti lang ang tao sa Dragon Cave, kaya ito ang unang pagkakataon na kumuha ng maliliit na pinggan na ito. Bilang karagdagan, mangyaring tamasahin ang mga pagkain at alak na ito hanggat gusto mo, ito ang puso ng kanyang Royal Highness Gerd. Sabi ni Siegfried, at naglabas ng ilang bag ng gintong barya, bukod dito, ito ang unang beses na nakarating ka sa Dragon Cave, at maaaring wala kang pera ng ating Fifth Kingdom. Mangyaring tanggapin mo na ang perang ito. Tiningnan ni Yefan ang nakaumbok na 3 bag ng gintong barya, na ilang beses na mas malaki kaysa sa ibinigay ni Sazam. Ang susi ay hindi pa niya nakita ang mukha ni Gerd, at naitaboy pa ang lumilipad na pakpak na hukbo nito at natalo ang nakababatang kapatid nitong si Grandet. Itong lalaking ito, hindi lang siya inatake, binigyan pa siya ng pagkain at inumin. Nagpapadala ng malaking pera ngayon. Wow! Ang daming ginto, ang iyong demonyong hari ay dapat ang pinakamayamang hari ng demonyo sa buong eroplano ng Taishi, tama ba? Si Xiao Ziner ay mukhang naiinggit, ang mga bagay na ito ay sapat na para sa kanya upang kumain, uminom at maglaro sa mahabang panahon. Ate, hindi ko makukuha itong pera. Mabilis siyang pananghinaan ng loob ni Duyuner, pakiramdam na hindi siya gagantimpalaan ng walang merito, hindi pa banggitin na ang perang ito ay masyadong kakaiba. Nakangiting sabi ni Siegfried, hindi ko alam kung ang kanyang kamahalan Gerd ang pinakamayaman, ngunit siya ay dapat ang pinakamapagbigay na hari ng demonyo. Kung gayon bakit tinawag itong Haring Sakam? Tanong ni Feng Qinglan. Ito ay ang pagtatangi lamang ng ilang mga tao na sabihin na ang ating kamahalan na hari ng demonyo ay Sakam, umiling si Siegfried. Nagkatinginan ang lahat, bagamat akala nila ay katawa-tawa ang dahilan, ngunit sa ngayon, hindi talaga nila makita kung gaano keteko itong si Gerd. Nag-isip si Su Qingzhou, at habang kumikislap ang kanyang mga mata, pinigilan niya si Tuan Chuan na kunin ang pagkain sa mesa. Huwag ka nang kumain, ngayon lang ako kumain. Hinawakan ni Su Qingzhou ang 2 maliliit na kamay ng kanyang anak. Pero, mukhang masarap, naagrabyado si Tuan Chuan. Tuan, bibigyan kita ng tsokolate. Naglabas si Chu Yunyao ng ilang pirasong tsokolate na dinala mula sa lupa at iniabot sa dalaga. Hindi siya interesado sa kanyang kinakain, ngunit dinadala rin niya ang ilan sa mga high-calorie na pampalamig na ito. Matagal nang hindi kumakain ng tsokolate si Tuan Chuan, pero agad naman niya itong kinain ng masaya. Nagkatinginan sina Su Qingzhou at Chu Yunyao at tumango bilang pagsang-ayon sa isa't isa. Hindi ito kinain ng mga babae nang makita nila, at nahihiya silang kainin, para hindi maakit ang mga babae. Bahagyang kumunat ang noo ni Siegfried, ngunit hindi ito umimik. Ang malaking mababang antas ng Magic Dragon, kahit na ang kapangyarihan ng Diablo ay mababa, ay isa lamang transported Super Dragon, ngunit ito ay lumilipad ng tuloy-tuloy at mabilis. Makalipas ang 1 oras, nakarating na siya sa Demon King's Palace sa Dragon Cave. Pagtingin sa paligid, isang malaking estatwa ng Magic Dragon ang nakatayo sa labas ng Dragon Cave na nakabuka ang mga pakpak nito.
Ang pasukan lamang ay libu-libong metro ang lapad at taas. Ang napakalawak na kuweba ay puno ng mga kristal na minahan na may iba't ibang kulay. Ang makulay na kinang ay nagpapaliwanag sa Dragon Cave, na ginagawa itong parang isang mundo ng panaginip. Yung mga goblins. Pagdating pa lang ng lahat, nakita nila ang libu-libong duwende sa harapan nila, isang siksikan na grupo. Dala nila ang lahat ng uri ng mga treasure chest at bag, at masayang naglalakad sila patungo sa Dragon Cave. Gayunpaman, sa kabilang panig, mayroon ding malaking bilang ng mga duwende, masayang kumakanta, may dalang iba't ibang kayamanan, at umaalis sa kuweba ng dragon. Oo, ang mga duwende ay pinagpala sa ikalimang kaharian, at lahat ng mga duwende ay nagpapasalamat sa kagandahang loob at pangangalaga ng kanyang kamahalan na haring demonyo. Araw-araw, pumapasok ang mga duwende mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Dragon Cave upang magbigay pugay sa kanyang kataas-taasang hari ng demon. Ngunit, gaya ng nakikita mo, ang kanyang Royal Highness Gerd ay gagantimpalaan ng mas maraming kayamanan sa bawat oras, hayaan ang mga goblins na kunin. Our Highness the Demon Lord is so deeply in love with his people, paliwanag ni Siegfried. Saka hindi tribute ang tawag, maliit na pera lang ang ipinagpalit sa malaking pera, ang sasabihin ko lang, mata ko ang mga duwende, paano sila magbibigay ng pera sa wala. Ngumuso si Xiao Ziner. Nagkwentuhan ang lahat at pumasok sa Dragon Cave. Lahat ng uri ng ginto at pilak na kayamanan, ang mga kristal ng jade ay makikita sa lahat ng dako, na nagpapasilaw sa mga tao. Bagamat lahat sila ay kumain at nakakita ng Panginoon, ngunit ito ang unang pagkakataon para sa lahat, at malalim nilang naiintindihan ang kahulugan ng ginto sa lahat ng dako. Ang kamalayan ni Yefan ay nawala at nalaman na ang saklaw ng Dragon Cave ay hindi maihahambing na malawak, na may isang komplikadong istruktura sa kailaliman, at ito ay imposibleng makita ito. Kabilang sa mga ito, maraming mga hindi alam, na nablock ng pagbabawal at hindi maaaring makita. Dumating sa isang restroom sa isang Dragon Cave, sinasabing isang silid, ngunit ito ay isang malaking kuweba. Lahat, His Royal Highness Gerd is meeting the Goblin tribe who came to pay tribute, please wait a moment, sabi ni Siegfried. Natural na walang pakialam si Yefan, lahat ay magalang, okay lang na maghintay ng ilang sandali. Pagkalabas ni Siegfried, umupo ang lahat sa mga upuang gawa sa jade. Ang mga upuang ito ay natatakpan ng mga unan na tinahinang gintong sinulid, na napakalambot. Masyadong mayaman ang Gerd na ito. Pakiramdam ko sa Dragon Cave na ito, maliban sa shell ng bato, ang loob ay puro ginto, sabi ni Ning Zimo na may emosyon. Hindi mo ba naisip na ang isang mapagbigay na hari ng demonyo na nagtatapon ng pera ay napakabaliw ay mayaman pa rin? Saan nanggagaling ang pera? Nakangiting tanong ni Yefan. Siguro mayroon silang mahusay na mga kasanayan sa negosyo, at mayroong isang sikreto upang kumita ng pera, o pumunta sila upang sakupin ang ibang mga mundo at agawin ang kayamanan, hula ni Xiao Waiso. Sa paraan ng pakikipaglaban nito, kapag nasakop na nito ang isang bagong mundo, huli na ang lahat para magtapon ng pera, kaya paano ka makakaagaw ng kayamanan? Nakalimutan mo na ang Greenwich. Sagot ni Ling Yue. Nagtinginan ang mga babae sa isa't isa nang may pagkadismaya, at tila magkasalungat ang iniisip. Tiyak na may mali sa Gerd na ito. Ang kabutihang loob at kayamanan nito ay ganap na magkasalungat, sabi ni Chu Yunyao. Sinabi ni Su Qingzhou kay Yefan na may time na ekspresyon, asawa, bagaman hiniling ko sa iyo na pumunta sa Gar-id, ito ay dahil may nakita ako. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang mangyayari sa gitna, at kung ano ang nakita ko, not necessarily lahat. Dapat kang maging mas maingat. Naiintindihan ko, bumalik kayong lahat sa ring mamaya, hahanapin ko lang ito at hihingi ng angk, sabi ni Yefan. Noon lang, bumalik si Siegfried. Mr. Leng, iniimbitahan ka ng His Royal Highness Gerd sa bulwagan. Kabanata 2754 iyon lang. Nakabalik na ang mga babae sa ring, at tumayong mag-isa si Yefan. Ilang babae? Kakaibang tanong ni Siegfried. Oh, papaalisin ko sila. Ngumiti si Yefan, anyway, kakausapin ko lang si Gerd. Nagpapadala pa rin si Mr. Leng ng mga spell. Nagtatakang sabi ni Siegfried. Ngumiti si Yefan at hindi sumagot. Walang pagpipilian si Siegfried kundi dalhin si Yefan sa isang gintong tarangkahan sa kailaliman. Sa oras na ito, naubusan ito ng grupo ng mga duwende na nagbigay pugay lamang sa mga kayamanan. Ang pinuno ng angka ng duwende na nanguna, nakita si Siegfried, ngumiti at sumaludo. Lord Siegfried, salamat sa iyong pag-aayos, at mangyaring alagaan mo ako sa hinaharap. Patriarch, pwede ka, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Siegfried. Labis akong nasiyahan, ngunit mas mabuti kung matitikman ko ang mga pagkaing karne ng dragon. Narinig ko na ang karne ng dragon sa Dragon Cave ay masarap, ang pinuno ng duwende ay umiling at ngumiti. Dragon meat. Okay, tuturuan ko ang kusina na pumatay ng ilan pang mababang antas na dragon, tumanggo si Siegfried bilang pagsang-ayon. Matapos masayang umalis ang mga duwende, sumimangot si Yefan. Ikaw Demon King, gusto mo bang umalis sa grupong ito ng mga duwende para kumain at uminom dito? Ibigay mo sa mga duwende ang karne ng iyong lahi ng dragon. Nagulat si Yefan.
Ang grupong ito ng mga duwende, kahit na ito ay isang mababang antas na dragon, madaling maalis. Itong si Gerd, para mapasaya ang mga duwende, ay handang patayin ang kanyang kapwa angkan. Kahit na ito ay isang mababang antas, ito ay isang dragon pa rin. Oo, para sa Tribute Goblin Tribe, ang kanyang kamahalan na hari ng demonyo ay mag-aayos ng sapat na espasyo para sila ay mabuhay, makakain, makainom at maglaro. Ito ang kagandahang asal at pangangalaga sa mga tao. Para sa mga mababang antas ng demonyong dragon, walang karunungan pa rin. Ilang ingredients lang yan, mahinang sabi ni Siegfried. Sumimangot si Yefan, sinundan si Siegfried at nagpatuloy sa Golden Hall. Biglang nanlaki ang mga mata. Ang kahangahangang bulwagan, ang lupa ay purong gintong mga tile sa sahig, at ang mga haligi na daan-daang metro ang taas ay nilagyan ng mga mamahaling bato. Oh, maligayang pagdating. Ang mahusay na eskrimador na antas ng emperador, ang master na si Grandet. Sabi, ikaw ba? Your Excellency Leng Xingchen, talagang hinahangaan ko siya sa loob ng mahabang panahon. Masiglang bati ni Crown, isang gwapong nasa katanghaliang gulang. Sa unang tingin, ito ay isang mabait na tiyuhin sa tabi. Bagamat siya ay mayaman at marangal, siya ay napakasimple kumpara sa sobrang marangyang Demon King's Palace dito. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Yefan ang Demon King, ngunit siya ay mas madaling lapitan kaysa sa inaakala niya. Kahit paano. Kahit na hindi ko maramdaman kung anong uri ng cultivation base mayroon si Gerd. Ngunit ang instinct ni Yefan para sa krisis ay nagparamdam kay Yefan na ang mataas na antas ng demonyong dragon na ito sa kanyang harapan ay puno ng panganib. Mr. Gerd, ginulo ko ang plano ng Flying Wing Army mo, at handa kang malugod itong tanggapin. Ako, nagulat ako. Bahagyang tumango si Yefan at yumuko. Haha, matagal na akong walang tumatawag ng ganyan. Isa nga akong Emperor-level swordsman. May personalidad talaga ako. Walang pakialam na sinabi ni Garrett, sa eroplano ng Taishi, ang mga digmaan ay nagaganap sa lahat ng oras. Si Grandet ay natalo sa labanan, na walang pakialam, hindi banggitin na ito ay natalo kay Ginoong Leng, na kung saan ay mapapatawad. Kung hindi kayo magkakilala, kung willing si Mr. Leng na maging kaibigan natin, okay lang na matalo pa ng ilang beses. Sa sinabi nito, kinuha ni Gerd ang isang set ng jade table at stools mula sa golden space ring na nasa kamay ni Gerd. Naglagay siya ng wine at wine glass ng personal at nagbuhos ng alak para kay Yefan. Halika, maupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan, talagang maluwalhati para sa isang eskrimador na antas ng emperador na tulad mo ang pumunta sa aking Dragon Cave, sabi ni Gerd. Iniabot ang kanyang kamay upang huwag pagtawanan ng mukha, si Gerd ay napaka-hospitable, si Yefan ay nahihiyang tumanggi. Umupo, isang tao at isang dragon, at itulak ang tasa para sa pagbabago. Naghintay si Siegfried sa tabi niya, tahimik. Mr. Garrett ay malayo sa sinabi ng labas ng mundo. Ang salitang kasakiman ay tila walang kinalaman sa iyo, sabi ni Yefan. Mapatao man o demonyo, laging may kasakiman. Bata pa lang ako, matakot talaga ako, pero sa huli, wala akong ibang mararamdaman kundi ang kalungkutan. So, I have now fully understand, learned to share, learned mutual benefit is what lasts and makes my people prospers, Gerd laughs. Walang pangakong tumango si Yefan. Mr. Gerd, narinig mo na ba ang intensyon ko? Tubig ng buhay, tama ba? Nakangiting sabi ni Gerd. Meron ka ba dito? Mukhang seryoso si Yefan, talagang ayaw niyang mawalan ng pag-asa sa kalagayan ni Tuan Chun. Mr. Leng, kailangan mo ba talaga? Si Gerd ay may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Natahimik si Yefan, nag-isip tungkol dito, at tapat na sinabi, oo. Ngumisi si Gerd, bueno, ipinapangako kong ibibigay ko ang huling higop ng tubig ng buhay sa iyong kamahalan. Medyo natigilan si Yefan. Ayos lang ba ito? Tapos na. Mr. Leng, gusto mo bang makasama ako ng mas matagal? Balita ko may kasama kang kamag-anak na babae, bakit hindi mo sila nakita? Tanong ni Gerd. Mayroon pa akong apurahang mga bagay. Pag-usapan natin ito mamaya. Nasaan ang tubig ng buhay? Tanong ni Yefan. Gerd said with some regret, kung ganoon, mabuti yan, Siegfried. Dalhin mo si Mr. Leng sa ika-6 na treasure room, nandoon ang mga gamit. Oo, kamahalan. Iniabot ni Gerd ang isang gintong susi kay Yefan. Mr. Leng, ito ang susi sa ika-6 na treasure room, at mabubuksan din ito ang lahat ng kahon sa loob nito. Maliban sa Ankh, maaari mong kunin ang anumang gusto mo. Alam ko na ang isang Emperor level na eskrimador ay hindi maaaring sumuko sa akin. Kaya hindi na kita ay recruit. Sana maging kaibigan ko in the future. Pagkatapos mong gamitin ang key na ito, maaari mo itong direktang ibigay kay Siegfried. Kinuha ni Yefan ang isang mabigat na gintong susi na may nakasulat na number 6 sa script ng demonyo. Bagamat medyo kakaiba ang pakiramdam, si Yefan ay hindi makakita ng anumang iba pang problema sa ngayon. Pagkatapos magpasalamat kay Gerd, sinundan ni Yefan si Siegfried at naglakad ng malayo sa kailaliman ng Dragon Cave. Pagkatapos dumaan sa 5 gintong pintuang daan, pumunta sa ika-6 na pintuan. Mr. Leng, ikaw lang ang makakapasok dito. Magsasara na ang pinto pagkababa mo.
Pagkatapos mong pumili ng mga gamit mo, lumabas ka na lang. Hihintayin kita sa labas, please, magalang na sabi ni Siegfried. Sa puntong ito, hindi pa rin totoo ang pakiramdam ni Yefan, ngunit sa ideya na ang bangka ay natural na dumiretso sa tulay, makakagat lang siya ng bala at buksan muna ang treasure room. Sa pagpihit ng susi, bumukas ang pinto sa treasure room. Sa siwang ng pinto, kumislap ang gintong liwanag, at may malakas na espiritual na enerhiya sa mukha, halatang hindi lamang ginto at pilak na alahas, kundi pati na rin ang iba't ibang espiritual na materyales. Pumasok si Yefan, at dahan-daang sumara ang pinto sa treasure room. Nang mawala si Yefan sa siwang ng pinto, bahagyang bumantong hininga si Siegfried sa pinto, na nagpapakita ng bakas ng panghihinayang. Ate, sinubukan ko na ang lahat, baka dito na magwakas ang taong ito, bulong ni Siegfried sa sarili. Kabanata 2755 biglang huminto. Matapos makumpirma na sarado na ang pinto sa treasure room, dahan-daang tumalikod si Siegfried at naglakad pabalik sa Golden Hall. Nasa loob siya. Umupo si Gerd sa isang upuan, umiinom ng masarap na alak mag-isa. Oo, kamahalan, nakita ko siyang pumasok sa sarili kong mga mata. Dapat magtagal, hayaan mo na lang siya. Tumayo si Gerd, ngayon, saang kwarto mo ba pupuntahan? Kinuha ni Siegfried ang isang booklet na tinahi ng gintong sinulid, binuksan ito, at binilang ito. Bumalik ka sa kamahalan, ikaw na ang pumunta sa no. 80 siyang ngayon. Ang mga duwende mula sa tribong Sandinat ay nasa Dragon Cave sa loob ng 2 buwan. Sige, umalis na tayo. Huwag mong paghintayin ang mahal kong mga mamamayan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Gerd at Siegfried sa isang malaking bukas na kuweba. Ang ginto ay nasa lahat ng dako, ang pagkain ay puno, at ang alak ay natapon kung saan-saan. Daan-daang succubus, bilang mga tagapaglingkod ng Dragon Cave, ang nagsisilbi sa 10,000 goblins dito. Ang mga goblin na ito ay kumakain at umiinom dito, nag-e-enjoy ng napakagandang buhay, at ayaw nilang umalis. Sa isang mataas na plataporma, nakatayo doon si Gerd na nakangiti at nasa likod si Siegfried, kinuha ang ulat mula sa isang supervisor. His Royal Highness, noong dumating ang Sandinat tribe, may 4,700 goblins. After 2 months, dumami na sila ng 5,300 goblins dito. Kabilang sa mga ito, ang nasa hustong gulang na kapatid na si Bryn ay umabot ng higit sa 70%, at mayroong 200 goblins na namatay, tumango si Gerd, maglinis tayo. Oo. Walang ekspresyong tumango si Siegfried at nagutos sa ilang supervisor. Hindi nagtagal, nakatanggap ng hudyat ang mga succubus sa buong kuweba at sunod-sunod na lumikas. Nang malaman ng mga duwende na wala na ang waiter ay napasigaw sila sa kawalan ng kasiyahan. Pagkain. Aking pagkain. Damn it. Saan ka pupunta? Dalhin mo. May alak pa ako. Ang mga succubus ay bumaling mula sa kanilang masunuri na saloobin sa kawalang interes, hindi pinapansin ang mga hinihingi ng mga goblins na ito. Aking mga tao. Nag-walk out si Gerd sa oras na ito na may malakas na boses. 10,000 duwende, bawat isa ay may dilat na mata at matulis na tenga. Nang makitang si Gerd iyon, tuwang-tuwa silang lahat, at tumakbo sa mataas na entablado, nagpupuri at nagyaya. Ito ay kanyang kamahalan Gerd. Mabuhay ang hari ng kasakiman. His Royal Highness, 2 araw na tayong hindi kumakain ng dragon meat, pwede ba tayong magayos? His Royal Highness, may crush ako sa isang succubus, pakibigay sa akin. Ang mga goblins ay nagsimulang gumawa ng iba't ibang mga kahilingan. Mga paborito kong duwende, manatili kang ligtas, may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo ng may panghihinayang. Alam mo rin na palagi tayong nasa digmaan, at kamakailan ang mga mapagkukunan ng pakikipaglaban sa frontline ay medyo kulang. Sa makatuwid, kailangan nating humanap ng paraan para ibawas ang mga gastusin ng ilang dragon caves para matugunan ang mga gastos ng hukbo ng dragon. Tumayo ang punong duwende sa oras na ito. Kamahalan, sinusubukan mo bang itaboy kami? Nang marinig ito, 10,000 goblins ang nagpakita ng ayaw na mga ekspresyon. I'm sorry, para sa pangmatagalang pagunlad ng Fifth Kingdom at para mas maging masaya ka ng mas matagal, parang gusto kitang hilingin na umalis. Ngunit, bilang kabayaran, lahat ng kayamanan sa kuwebang ito ay maaaring dalhin sa iyo. Pauwi na. Bilang karagdagan, bibigyan kita ng higit pang mga regalo bilang aking munting pangangalaga. Bago siya matapos magsalita, ilang demonyong dragon ang lumipad papunta sa kuweba, na nagkalat ng mga gintong barya. Pagtingin sa mga ginto at pilak na hiya sa kuweba, nagsaya ang mga duwende. Aking mga tao, kapag bumuti ang sitwasyon ng labanan, maaari kayong pumunta muli sa Dragon Cave anumang oras. Ako, si Gerd, ay hindi kailanman mag-trato ng masama sa sinumang duwende. Sa Dragon Cave, palagi kang makakakuha ng higit pa. Pagkatapos magsalita ni Gerd, nakangiti itong naglakad palayo sa gitna ng mga papuri ng mga duwende. Siegfried. Humakbang pasulong sa oras na ito at inihayag, ang kanyang Royal Highness ay naghanda ng mga bag para sa lahat upang magdala ng mga kayamanan, lahat. Mangyaring gawin ang anumang gusto mo. Hindi nagtagal, ang mga duwende ay may lahat ng uri ng matibay na supot ng tela na inihulog ng dragon. Ang
Tiningnan ng mga goblins ang kayamanan sa isang kuweba at nagsimulang mag-impake ng mga bagay sa mga bag ng Desperadong. Isa-isang namumula ang mga goblins. Bagamat marami ang mga kayamanang ipinadala nila, hindi sila kasing dami dito. Ang pag-iisip ng pagkain at pag-inom ng napakatagal, at pagkuha ng mas maraming kayamanan, ay lahat nasa sabik. Nagsimulang itapon ni Crazy ang lahat ng uri ng mahahalagang bagay sa kanyang bag. Sa isang tagong espasyo, sina Gerd at Siegfried, pati na rin ang isang matipunong kalbong lalaki na nakasuot ng gintong baluti, ay nanunood sa eksena sa loob. Nako, napakagandang view na hindi magsasawang panoorin. Gerd. Huminga ng malalim sa kasiyahan, isang gintong halo ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Lakas ng pananampalataya na bumuhos sa katawan nito na parang tubig. Ang matalinong pamumuno ni Gerd, magiging loyal sa iyo ang mga duwende, ang matipunong kalbong ulo sa likod ay ngumisi. Regen, ganyan ka palagi magsalita, natatawang sabi ni Gerd. Salamat, Your Highness, for sure. Bahagyang tumango si Lei Jin, ang commander ng Thunder Dragon Army, isang strategic powerhouse. His Royal Highness, nagsimula na ang palabas, sabi ni Siegfried. Sa oras na ito, natuklasan ng mga duwende sa kuweba ang isang problema. Kahit na ang kayamanan dito ay lumampas sa bilang noong sila ay dumating, ngunit nagbago ang kanilang populasyon. Ang kabuuang bilang ng mga duwende ay higit sa doble. Nangangahulugan din ito na ito ay ipinamamahagi sa bawat duwende, ngunit mas kaunti. Naging kakaiba ang atmosphere. Ang mga bata at malalakas na duwende ay tumingin sa mga mas matanda o medyo mahihinang mga duwende, at ang kasakiman at pagnanasa sa kanilang mga mata ay naging mas malakas at mas malakas. Di nagtagal, nagsimula ang mga alitan sa pagitan ng mga duwende. Ang mga bata at malalakas na duwende ay nagsimulang makipagkumpetensya para sa matanda at mahihinang goblins. Ang unang batch ng mga duwende na unang pumasok ay nagsimulang kumain, uminom, at magsaya, at pagkatapos nilang magkaanak, lahat sila ay kasing taba ng mga bola-bola. Ang mga lumang duwende ay hindi katugma sa mga bagong duwende na ito. At kasama ang ilang kabataang duwende, ninakawan ang kanilang mga magulang, at nagsimula na rin silang manakawan ng matatanda sa ibang tahanan. Lahat ng uri ng ginto at pilak na alahas, matitigas na bagay, ay naging kasangkapan upang patayin ang iisang pamilya. Kinulayan ng dugo ng mga duwende ang mga gintong barya na pula. Ang bangkay ng duwende ay nagsimulang mahulog sa isang pool ng dugo. Kasabay nito, sa tagong espasyo, ang kapangyarihan ng paniniwala kay Gerd ay naging mas malakas at mas malakas. Haha! Ang galing! Ang galing! Ang mga goblins talaga ang pinakamahusay na lahi sa buong eroplano. Ang katakawan mo ay laging napakasimple at direkta. Huwag kang maglihim. Haha! Gerd made a twisted voice crazy laughter. Ngumiti si Regen at pumalakpak sa tabi niya, kamanghamanghang pagganap, tulad ng inaasahan ng kanyang kamahalan Gerd. Walang ekspresyon si Siegfried, namamanhid ang mga mata. Biglang tumigil ang tawa ni Gerd at napakunot ang noo niya. Siegfried, sigurado ka bang nakita mo ang malamig na bituin at pumasok ka sa treasure room? Kabanata 2756 na loop. Saglit na natigilan si Siegfried, pagkatapos ay tumango, oo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Mapaglarong ngumiti si Gerd, naloko ka. Pero hindi kita sinisisi, parang naloko rin ako. His Royal Highness, bakit mo nasabi iyan? Hindi ba siya pumasok? Bakas sa mga mata ni Siegfried ang kakaibang tingin. Kamahalan Leng Xingchen, nasisiyahan ka pa ba sa pagtatanghal na ito? Biglang napalingon si Gerd at napatingin sa madilim na daanan sa likuran niya. Biglang napalingon sina Regen at Siegfried. Nakita ko ang isang figure na naglalakad ng tahimik mula doon. Paano? Nagliwanag ang mga mata ni Siegfried, ngunit mabilis siyang nalito. Ang tao dito ay si Ye Fan. Ginagamit ni Ye Fan ang Hidden Dragon Art para itago ang kanyang aura, ngunit hindi niya inaasahan na malalantad ito ng kaunti pa malapit kay Gerd. Ang Gerd na ito ay higit na nakatago kaysa sa inaakala niya. Ang mga maaaring maging Demon Kings ay tiyak na hindi sa ordinaryong strategic level. Ang pananampalataya ay isang bagay, sa asensya, nang walang ganap na suporta sa lakas, imposibleng tumayo sa eroplano ng Taishi. Mr. Leng, hindi ba't makabubuting pumunta sa treasure room at kunin ang iyong ankh? Bakit mo gagawin ang bagay na iyon? Nanghihinayang napabuntong hininga si Gerd. Mahalagang kumuha ng ankh, ngunit, sa ilang kadahilanan, kailangan kong mag-ingat, baka makapasok ako at hindi makalabas. Naglakad si Ye Fan sa harapan, tumingin sa eksena ng pagpatay sa ibaba, at bumantong hininga sa kanyang puso, gaya ng inaasahan niya. Oh, paano mo nasasabi ito? Nakangiting tanong ni Gerd. Actually, nag-iisip ako ng tanong. Ang paraan mo ng pakikipaglaban ay hindi pandarambong, kundi pag-iwas ng pera. Sa Dragon Cave, ang yaman na ipinadala mo sa mga duwende ay higit pa sa yaman na kanilang binibigyang pugay. Lagi kang lumalabas. Mag-splurge, kung gayon paano mo matitiyak na ang iyong Dragon Cave ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng kayamanan? Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang baba at bamulong. Sabi ko, mutual benefit, planned operation, natural na magkakaroon ng yaman, Gerd laughs. Siguro ito ang dahilan, ngunit ang pinakamalaking problema ay ang mga duwende.
Bago ako pumunta dito, sinadya kong basahin ang impormasyon tungkol sa mga demonyo tulad mga duwende. Ang lahi ng mga duwende ay may dalawang katangian. Una, lubhang sakam, mas pinahahalagahan niya ang kayamanan kaysa sa sarili niyang buhay, at kahit ang anim niyang kamag-anak ay hindi nakikilala. Hanggat malakas ang tukso, walang hindi magagawa ang mga duwende. Ang pangalawa, ay mabilis na magparami, ang mga goblin ay parang mga daga, at mabubuhay sila magpakailanman maraming ipinanganak, at lahat sila ay mabilis na lumaki. Iyon ang dahilan kung bakit, ang isang mahina, halos walang kakayahan na demonyo, kahit na walang kakayahan sa paglilinang, ay maaaring palaging umiiral sa eroplano ng Taishi. Para silang mga daga na hindi mauubos. Maaari silang umasa sa kanilang matibay na kakayahan sa reproduktibo upang mabuhay. Tumingin si Yefan kay Gerd, sa totoo lang, ang lahi na ito, sa palagay ko ay hindi sila makapagdadala ng anumang kayamanan sa anumang kaharian. Likas man silang gaaman sa pera, magmimina sila ng lahat ng uri ng mineral, pero para lang sa mahirap na trabaho. Walang demonyong hari ang nagbibigay pansin sa mga duwende, maliban sa iyo. Ang sakam na haring si Gerd. Gayunpaman, dahil binigyan mo sila ng mas maraming kayamanan, hindi ito dapat pahalagahan. Kaya, ang tanging paliwanag ay, gusto mo sila. Rate ng paglago. Sa loob ng 2 buwan, madodoble ang bilang ng mga duwende sa isang tribo. Kahit mahina ang mga duwende, likas ang kanilang kasakiman. Sa halip na sabihing itinuring mo ang mga duwende bilang nasyonal, pinalaki sila bilang mga hayop. Sila ay kumakain at umiinom sa loob ng 2 buwan, nag-aanak ng mas maraming duwende, at nagbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na daloy ng pananampalataya. Kung tama ang hula ko, sa huli, ang mga patay na duwende na ito ang magiging kumpay mo para sa pagpapalaki ng mga dragon na mababa ang antas. Sa madaling salita, ang mga dragon na kinakain ng mga duwende ay talagang pinalaki ng parehong angkan na kumain sa kanila. Ang mga goblins at mababang antas na mga demonyong dragon ay kumakain ng kanilang sariling mga kababayan. Sa buong proseso, ang iyong matako na hari ay maaaring patuloy na makakuha ng kapangyarihan ng pananampalataya nang hindi nagbabayad ng anumang malaking halaga. Ang ganda ng cycle, parang ang galing mo talagang patakbuhin. Tapos hindi ko maintindihan. Dahil sinabi kong gumagamit ako ng mga duwende, hindi kaya magkakalat ng balita ang mga duwende na ito. Hindi ba sila natatakot na makatagpo ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng mga naunang duwende? Tanong ni Gerd na may kalahating ngiti. Ito ang pinakamalungkot na bahagi ng lahi ng mga duwende. Napabuntong hininga si Yefan, para sa isang lahi na hindi nakikilala ang 6 na kamag-anak dahil sa kasakiman, kahit alam nila na ang kanilang buhay ay nasa panganib, sila sunod-sunod din silang pupunta sa Dragon Cave para magbigay-pugay. Kahit na, sadya nilang itago ang maraming katotohanan dito dahil nag-aalala sila sa ibang mga duwende at nakawin ang kanilang kayamanan. Kung tutuusin, sa kasakiman ng mga duwende, kahit alam nila ang totoo, mapipigilan pa rin nilang lumapit, laging may hawak sa swerte. Kaya naman, napakahalaga mo ang mga duwende, at walang ibang lahi na mas angkop para sa iyo na maging isang mananampalataya. Pinalakpakan ni Gerd ang kanyang mga kamay. Napakagaling mong magkwento, Mr. Leng. Bagamat maganda ang kwento mo, tila lahat ng nangyayari dito ay walang kinalaman sa iyo. Pero curious ako, bakit hindi ka pumasok sa ika-6 na treasure room, ayaw mo ba Ankh? Ikaw fan. Nagkibit balikat at naglabas ng isang transparent na bote ng kristal na may bakas ng malinaw na likido sa loob nito. Sabi ko, hindi mo ba kunin ang iyong Ankh? Ngumiti ng masama si Yefan. Hinawakan ko lang kamay ko, hindi mo itinago sa loob. Natigilan ang ekspresyon ni Gerd sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit, paano mo ito nagawa? Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, inalala ang eksena sa treasure room kanina, at medyo natakot siya. Pagkatapos, pumasok siya, nalaman niyang isa pala itong dream world. Ang mga bundok na ginto at pilak ay walang iba kundi mga bihirang kayamanan na hindi pa niya nakita noon. Ang mga kakaibang kayamanan, espiritual na materyales at espiritual na kagamitan, mayroong hindi mabilang. Ang ilang mga espiritual na damo at mga engkanto na prutas ay kitikam-takam sa pamamagitan lamang ng pag-amoy sa kanila. Ang susi ay mayroong 12-dosenang magagandang babae na may iba't ibang estilo na nakalak sa mga gintong kulungan. Kumain, uminom, mayroong lahat ng uri ng kasiyahan, at tanging si Yefan at iba pa ang maaaring mag-enjoy ng basta-basta. Sa totoo lang, kung may grupo ng mga babae sa Space Ring, si Yefan lang ay maaaring hindi makalaban sa mga tawag ng tulong at pag-iyak ng mga dilag. Gayunpaman, si Yefan sa sandaling pumasok siya, unti-unti niyang natuklasan na ang kanyang panloob na kasakiman ay lumaki ng hindi nalalaman. Noong una ay gusto lang niyang kunin si Ankh at umalis, ngunit nang makita niya ang mga bagay na iyon, hindi niya maiwasang tumigil. Hindi yan ordinaryong baby, hindi siya ordinaryong kagandahan. Kahit na si Yefan ang kumain at nakakita nito, matutokso siya. Dagdag pa, ang sabi ni Gerd, kaya niyang kunin hanggat gusto niya. Sa kabutihang palad, si Yefan ay nakahanda sa pag-iisip, at mayroon siyang sa ilalim ng pangangasiwan ng mga kababaihan, mabilis na natagpuan ni Yefan ang bote na naglalaman ng Ankh na sinabi ni Gerd, at pagkatapos ng maikling kumpirmasyon, ay lumabas ito.
Gayunpaman, nang lalabas na si Yefan, bigla niyang natuklasan na maging ang pinto ay nawala na. Noon lang niya nakumpirma na ang treasure room na ito ay ganap na kontrolado ni Gerd, at kung gusto niyang lumabas, kailangan niyang dumaan kay Gerd. Ngunit natatakot ako na hindi ito akalain ni Garrett. Sa simula, natutunan niya ang kaunting batas ng Phantom sa pamamagitan ng kanyang nakababatang kapatid na si Grandet. Maaga pa lang nang pumasok siya sa treasure room, nag-condensed si Yefan ng multo sa isang tagong lugar sa labas. Sa pamamagitan ng Phantom Switch, nagawa pa rin ni Yefan na lumabas. Pagkatapos ng lahat, ang mga batas ng eroplano ng antas ng emperador ay hindi mapigilan ni Gerd. Paano ito lumabas? Hindi na kailangang mag-alala ang Demon King tungkol dito. Nakuha ko na ang mga bagay. Na-appreciate ko rin ang feeding mode ng mga duwende. Column. Siyempre hindi masyadong nagpaliwanag si Yefan, at tumalikod at nagplanong umalis. Hindi na kailangan na tuluyan na siyang mahulog kay Gerd. Ang pangunahing prioridad ngayon ay kumpirmahin kung ang Ankh na ito ay totoo at epektibong makakapagpagaling sa grupo. Isang kulog ang biglang kumidlat sa harap ni Yefan, at ang matipunong gininto ang nakabaluti na kalbo na ulo ay hamarang sa daan. Tao, hindi ka pa pinapaalis ng kamahalan, ngumisi si Lei Jin. Chapter 2757 Ayos lang. Aalis na ako, hindi ko na kailangan magtanong kahit kanino. Hindi bumagsak ang boses ni Yefan, at direktang tumawag siya ng lumilipad na espada na may kulay ng snow moon. Ang buong katawan ng Fejian ay nagpapalabas ng isang malakas na orihinal na kapangyarihan, na parabang ang hindi mabilang na puting hangin ay patuloy na nagtatagal. Xian Tian Lingbao. Kumunat ang noo ni Lei Jin. Ito ang pinakamataas na antas na flying sword na makukuha ni Yefan mula sa Sword God Ring, maliban sa Black Giant Sword. Alam din ni Yefan na ito ay isang kayamanan ng likas na antas ng espiritual na kayamanan. Ayon sa impormasyong sinuri, ang likas na espiritual na kayamanan sa antas ng kayamanan ay mga kayamanan na nilikha mula sa mga sinaunang materyales na pinalaki mula sa simulan ng eroplano ng Taishi. Ito ay halos ang pinakataas na kayamanan ng Taishi Plane. Bagamat maaaring walang ilang banal na bagay na may mga espesyal na epekto, tiyak na hindi ito mas mahina kaysa sa mga banal na bagay. Tulad ng inaasahan sa isang Emperor-level swordsman, ang espada ay hindi masama. Malamig na bamantong hininga si Lei Jin, kumikidlat sa buong katawan niya, at kumislap ang kidlat sa kanyang mga mata. Isang malakas na pressure mula sa Open Heaven Realm ang biglang bumalot kay Yefan. Si Yefan ay engrossed at walang lakas ng loob na pakialam. Tutal may tumatawa at tahimik na si Gerd sa likod niya. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Agad na itinaas ni Yefan ang kanyang sword intent na pamimilit sa punto kung saan siya ay ganap na hindi napigilan, at kahit na bahagyang natatakpan si Lei Jin. Ang dalawang malupit na pamimilit ay agad na natakot sa mga duwende sa Dragon Cave, at marami sa kanila ang nagsitakbuhan habang may dalang gintong barya. Kawili-wiling mga kasanayan, si Mr. Leng ay talagang nakatago, sabi ni Gerd na may bahagyang ngiti. Paano mo maihahambing sa hari ng kasakiman kung nagtatago ka ng malalim? Sumulyap si Yefan. His Royal Highness Gerd, ang End General ay hindi pa nakikipaglaro laban sa isang Emperor-level swordsman, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na turuan ako ng leksyon? Tuwang-tuwang sabi ni Lei Jin. Regen, si Mr. Leng ang VIP ko, hindi nararapat na gawin mo ito. Nagbigay ng leksyon si Gerd at nakangiting sinabi, Mr. Leng, wala akong balak na pigilan ka, pero isang bote lang ng Ankh, okay lang kung ibigay ko sa iyo. Bago ka umalis, dapat mo bang unahin ang no? 6 na kayamanan. Ang susi ng kwarto, ibalik mo sa akin. Wala sa kamay ko ang susi. Nang lumabas si Yefan, nawala ang susi. Hindi ito madaling hawakan. Hindi mahalaga kung kukuha ka ng Ankh, ngunit ang susi ay hindi ibinalik, hindi ba ito masyadong marami? Pinaikit ni Gerd ang kanyang mga mata. Sino ang kumuha ng susi, mas alam mo pa kaysa sa akin. Sumimangot si Yefan at tumingin kay Siegfried sa tabi niya. Ibinaba ni Siegfried ang kanyang mga mata, na parabang hindi niya narinig. Napabuntong hininga si Gerd, dahil tumanggi si Mr. Leng na ibigay ang mga susi, pasensya na, hindi kita kayang pabayaan ng ganito. Kahit na ako, si Gerd, ay mapagbigay, mayroon akong ilalim na linya. Nagbigay ako at nanghiram. Hindi ito ang parehong bagay. Ang iyong walang kahihiyan at mapagkunwari na hitsura ngayon ay nagmumukha kang isang demonyo, taos-pusong sabi ni Yefan. Matapang. Karapat-dapat ka ring suriin ang kanyang kamahalan Gerd. Sa oras na ito, nakuha ni Lei Jin ang pahintulot ng Demon King at direktang kumilos kay Yefan. Nakita ko ang nakakasilaw na kulog at kidlat na lumabas sa kanyang buong katawan, at ang buong katawan ay naging purong kapangyarihan ng kulog at kidlat. Ang kidlat ng ginto, asol, lila at puting pagkutitap at paghampas, ay sumanib sa gintong baluti. Sa unang tingin, ito ay parang isang grupo ng Thunderlight na nakasuot ng golden armor, biglang umatake kay Yefan. Si Yefan ay natatakpan ng Emperor-level sword intent protection, at magpapabaril na sana, ngunit nalaman niyang mas mabilis pa ang bilis ng kalaban. Bang! Si Yefan ay direktang tinamaan ng kulog at tumama sa batong pader. Hindi lamang iyon, si Lei Jin, na naging kulog at kidlat,
ay walang panlaban, at hindi huminto, at patuloy na nagpakawala ng malupit na kulog at kidlat, na naging isang haligi ng kulog. Baalala! Buong bumalot kay Yefan ng bagyong may pagkulog at pagkidlat, at ang lakas ng kidlat sa antas ng eroplano ay nakakabaliw na bumagsak sa katawan ni Yefan. Armor ng dugo ng dragon. Tiniis ni Yefan ang sakit at pinakawalan ng kanyang battle armor para mabawi ang ilang pinsala. Natagpuan ni Yefan na ang buong katawan ni Lei Jin ay nawala, at maging ang gintong baluti ay natunaw sa likido ng napakataas na temperaturang kidlat na ito. Ang pamamaraan ni Regen sa pagpapasigla ng katawan ay talagang katulad ng particleization ni L. Gayunpaman, ginagamit ni Lei Jin ang batas ng kidlat sa antas ng eroplano, at ang lakas at lalim ay ganap na walang kapantay. Ang nakakasilaw na Thunder Beam ay direktang tumagos sa tuktok na pader ng bato ng Dragon Cave at tumaas sa kalangitan. Break ang liwayway. Morning Glory. Si Yefan ay nag-swing ng malaking sword light na hugis fan, ang layunin ng espada ni Wushuang ay mas malakas pa rin pagkatapos ng lahat, at naghiwa siya ng isang puwang. Gayunpaman, mabilis na napuno muli ang kulog. Sumimangot si Yefan, at direktang tumawag ng ilang lumilipad na espada, na nagbabalak na pilitin ang kulog at kidlat gamit ang sword fighting technique. Gayunpaman, napag-alaman na ang lumilipad na espada ay naapektuhan ng isang malakas na electromagnetic pulse sa sandaling lumabas ito, at hindi man lang ito sumunod sa mga utos. Ang batas ng kulog at kidlat ay may halos pagpigil sa mga metal. At dahil walang substance, ang sword intent ni Yefan ay hindi makakasakit sa katawan ni Lei Jin. Kahit na ang mental na kapangyarihan, sa ilalim ng impluensya ng electromagnetic pulses, ay napakahirap na bumuo ng isang nakakasakit. Sa paglipas ng panahon, si Yefan ay makukulong lamang sa dumadagandong na purgatorio ng kulog. Emperor-level sword intent, iyon lang. Isang mabangis na mukha ang kumislap sa kidlat, at tumawa ng malakas. Hinawakan ni Yefan ang lumilipad na espada at kinagat ang kanyang mga ngipin, pakiramdam na paralisado ang buong katawan. Abu, tao. Puno ng paghamak si Lei Jin. Sa hindi kalayuan, nakatayo doon si Gerd with a relaxed expression, just watching. Nagpakita ng panghihinayang si Siegfried. Sa pagpapatuloy nito, alam niyang tiyak na mamamatay si Yefan. Kapag nangunguna na ang batas ng eroplano tulad ni Lei Jin, mahirap na magkaroon ng pagkakataong mag-counterattack. Si Yefan ay labis ding hindi komportable sa oras na ito. Ang parehong ay ang batas ng eroplano, ang pagkakaiba ay napakalaki. Ang iba ay kakaiba, ang iba ay makapangyarihan, ang iba ay matigas. Ang batas ng kulog at kidlat ni Lei Jin ay halatang makapangyarihan at mahirap pakitunguhan. Ang lakas ng kulog at kidlat ay napakalaki, ang bilis ay halos pinakamabilis, at nagdudulot din ito ng iba't ibang epekto ng pagkasunog at pagkaparalisa. Kung hindi dahil sa kahangahangang pisikal na fitness ni Yefan, nawasak na sana siya hanggang ngayon. Lalo na sa isang maliit na espasyo ng labanan, mas mahirap itong iwasan. Nag-flash ang mga iniisip ni Yefan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at nagliwanag ang kanyang mga mata ng itim na gintong apoy. Ang prinsipyong gumagana ng batas ng kulog at kidlat ay makikita. Mahirap man itong ganap na gayahin, ang gusto lang niya ay mawala ang sitwasyon ng pagiging kontrolado sa ganitong paraan. Sa kabutihang palad, sa 9 transformations ng Shenlong, ang 5 Clawed Golden Dragon ay maaaring gumamit ng kaunting kapangyarihan ng kidlat. Si Yefan ay may kaunting karanasan sa pagmamanipula ng kulog at kidlat, kaya hindi niya kailangang matutunan ito mula sa simula. Isang itim na gintong electric light ang tumalon kay Yefan. Sa isang kisap mata, naging black gold electric current si Yefan, at mabilis na nakawala mula sa sinag ng kidlat. Nang makita ang eksenang ito, parehong nagpakita ng sorpresa sina Gerd at Siegfried. Gayunpaman, agad na nag-react si Lei Jin pagkatapos na bahagyang natulala. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Biglang nagbago ang kulog at kidlat, mula sa hindi mapapantayang nagniningas na kanina lang, tungo sa lamig at lamig. Naramdaman ni Yefan na direktang naaakit siya sa liwanag ng kulog ng isang malaking puwersa. Si Yin at Yang ba? Yin. Si Lei at Yang Lei ay naaakit sa isa't isa. Itong si Regen ay mukhang magaspang, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay napakaselan. Nang makitang ginaya ni Yefan ang kanyang Yang Lei, direkta siyang nagbagong anyo bilang Yin Lei. Sa ganitong paraan, hindi pa rin nakataka si Yefan sa kanyang kidlat. Kahit na hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, ngunit naisip mo na ang kakayahan ng 3 paa na pusa, na ginagaya ang aking batas ng kulog at kidlat, ay makakatakas, at masyado kang nag-isip. Tumawa si Lei Jin, ang lumilipad mong espada, sa aking kulog at kidlat, ito ay ganap na walang silbi. Ngunit, maaari kang magpumilit sa aking kulog at kidlat ng napakatagal, ikaw ay isang tao, ngunit ito ay maaari, lamang. Kabanata 2758. Si Yefan ay bumalik sa anyo ng tao, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, at may mga paso ng kidlat sa kanyang buong katawan. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng pagtingin at panggagaya. Sa huli, kailangan ko pa ring gamitin ang mga pakulo na galing ko. Buong determinasyon, tinanggal ni Yefan ang Dragon Blood Armor, at ang itim at gininto ang sword intent na apoy ay tumaas.
Pakikibaka hanggang kamatayan, walang katapusan ang kulog at kidlat ko, tingnan natin kung gaano kakatagal makakapitan, inisyon ni Lei Jin. Wala akong planong ipilit. Hinuyam ni Ye Fan ang lumilipad na espada sa kanyang kamay, at mabilis na hinigup ang kulog at kidlat ayon sa sarili niyang kakaibang paraan ng pagpapatakbo ng espada. Pagkaraan ng ilang sandali, ang puting lumilipad na espada sa kamay ni Ye Fan ay sumambulat na may nakasisilaw na kulog. Vengeance Sword Shadow. Sumambulat si Ye Fan na may hindi mabilang na itim na layunin ng espada, apoy ng dragon at liwanag ng kulog, tulad ng isang itim na nakakapasong araw. Kasabay nito, ibinato ni Ye Fan ang kanyang espada sa napakabilis na bilis, pinagsama ang kapangyarihan ng kidlat na tiniis niya sa kanyang sariling layunin ng espada, at nagpakawalan ng ganting atake. Malinaw na hindi inaasahan ni Lei Jin na gagamitin ni Ye Fan ang kanyang kidlat para kontrahin ito. Bagamat ang kulog at kidlat na ginaya ni Ye Fan lamang ay hindi sapat para makalusot sa pagkubkob, ang sariling kulog at kidlat ni Lei Jin, na sinamahan ng layunin ng espada, ay nagpakita ng ganap na potensyal na pagdurog. Si Ye Fan ay direktang tumawid sa isang kalsada at nabasag sa sinag ng kidlat. Boom! Binasag ni Ye Fan ang Dragon Cave at lumipad sa hangin. Sa sobrang galit ni Lei Jin ay naging Golden Electric Dragon siya at sumabog. Sa pagkakataong ito, si Ye Fan ay may sapat na espasyo at psikolohikal na paghahanda, at natural na hindi na siya muling mahuhuli. Mahigit sa isang dosenang Jade Flying Sword na may texture na mas mahusay kaysa sa ordinaryong mga metal ang ipinatawag ni Ye Fan. Ang mga espadang ito ay hindi apektado ng kidlat at madaling gamitin. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay. Lumitaw ang mga likidong clone ng Sword Intent, at ang bawat clone ay may hawak na Jade Flying Sword. Anuman ang mabilis na opens iba ni Lei Jin, higit sa isang dosenang clone ang madaling harapin ito. Sa kalangitan, nakakita ako ng kulog at kidlat na dragon, na marahas na nakabangga sa mahigit isang dosenang eskrimidor sa bilis ng pagkawala. Ang nakasisilaw na liwanag ng espada at liwanag ng kulog ay naging makikinang na mga paputok, na mukhang maganda at kahanga-hanga, ngunit pumukaw ng nakakapintig ng pusong pamimilit. Ang Dragon Cave ay 12-dosenang milya ang lapad, at ang lahat ng mga demonyong dragon ay hindi nang ahas na lumapit, at ang mga nilalang sa Dragon Cave ay nanginginig. Lumitaw sina Gerd at Siegfried sa tuktok ng Dragon's Cave. His Royal Highness, mukhang hindi matitiis ni Lord Lei Jin ang malamig na bituin na ito ng ilang sandali, hindi mo ba gagawin? Tanong ni Siegfried sa mahinang boses. Hindi ginamit ng Leng Xingchen na ito ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi ay matagal nang nawala si Lei Jin. Pinagtatanggol niya ako. Gayunpaman, si Lei Jin ay palaging mayabang, at ito ay mabuti upang kuskusin ang kanyang espiritu, sabi ni Gerd na nakangiti. Bahagyang natigilan si Siegfried, nakatingin sa nakasisilaw na labanan sa langit, medyo nawala. Sa isang iglap, naglaban na sina Ye Fan at Lei Jin ng daan-daang galaw. Kailangang aminin ni Ye Fan na kahit na gamitin niya ang kanyang espada para gumalaw, hindi niya makakasabay sa bilis ng taong ito. Gayunpaman, hanggat binibigyan mo siya ng oras upang malaman ang bilang ng mga pag-atake ng taong ito, maaari siyang maghula. Ang mas mabilis na bilis, ang mga benepisyo ay natural na hindi kailangang ipaliwanag. Ngunit lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan, at ito ay masyadong mabilis. Kapag nagkamali ka, mahirap nang bumalik sa nakaraan. Sa pamamagitan ng daan-daang mental calculations, naramdaman ni Ye Fan ang lokasyon ng susunod na pag-atake ni Lei Jin. Pagkakataon. Hindi nagatubili si Ye Fan, isang napakaitim na layunin ng espada na sinamahan ng napakalaking espiritual na kapangyarihan, ang mga negatibong emosyon ay umuungal, na bumubuo ng isang malaking anino. Tulad ng isang mabangis na demonyo, lumitaw ito kay Ye Fan. Pag-awit ng kamatayan. Si Lei Jin ay nasa gitna ng kanyang mga braso, at nabalot ng mental attack ni Ye Fan, at ang kanyang bilis ay bumagal kaagad. Bilang isang mataas na antas ng demonyong dragon, si Lei Jin ay may napakataas na pisikal at mental na lakas. Bagamat naapektuhan ito ng pag-awit ni Ye Fan, hindi ito sapat para masira ito sa pag-iisip. Gayunpaman, kailangan lang ni Ye Fan ang sandaling ito ng mabagal na pag-atake, sapat na. Ang itim na higanting espada sa kanyang kamay ay gumawa ng vibrating sound. Ultra-high frequency vibration, bagamat hindi nito direktang napunit ang espasyo tulad ng ginawa nito sa Teisu Plane, hindi nito naapektuhan ang sarili nitong mapanirang kapangyarihan. Dimensional na pagkakatapon. Naglakad-lakad si Ye Fan na may hawak na espada, papalapit kay Lei Jin. Pagpuntirya sa katawan nito na kumikislap saglit, bunot ang isang espada. Ang espadang ito, maging si Lei Jin na nasa estado ng kulog at kidlat, ay ganap na madudurog. Kahit hindi ka mamatay, kailangan mong tamaan ng husto. Kapag natamaan ito ng husto, tapos na. Biglang na-realize ni Regent na hindi maganda ang sitwasyon, pero huli na ang lahat. Hindi. Gitling. Sigaw ni Regent sa kaloob-looban, ngunit hindi na niya ito naiwasan sa sandaling ito. Biglaan. Sa katawan ni Lei Jin, isang gintong kapangyarihan ng pananampalataya ang biglang umusbong. Ang dimensional na exile sword ni Ye Fan ay tumawid, ngunit naramdaman niya na ang ilan sa kanila ay nakaligtaan ng punto. Karamihan sa enerhiya ng espada ay binawian.
Si Lei Jin ay napuno ng dugo at nahulog, ngunit hindi ito ang resulta na inaasahan ni Ye Fan. Dapat basagin ng espadang ito si Lei Jin. Nakaalis na si Gerd. Ang kapangyarihan ng kasakiman ay sumisipsip sa kanyang layunin ng espada. Biglang lumingon si Ye Fan. Buti na lang at laging nakabantay at napansin niyang lumipad na sa ere si Gerd. Mr. Leng, kahit na hindi mo kalaban si Regen, hindi madaling linangin ang isang master sa strategic level. Itago mo ito para sa akin. Mukhang, wala kang balak na kunin ko ang angk ng walang bayad. Inalis ni Ye Fan ang Sword Intent Clone at ang Flying Sword, at tumutok sa pagharap kay Gerd, na nagbabalak na buwagin ang quadruple anumang oras. Mr. Leng, kahit na ang ating ikalimang kaharian ay ang kaharian ng Demon Dragon Clan, pinahahalagahan ko ang iyong lakas. Dahil miyembro ka ng Shenlong Clan, bahagya kang maituturing na kababayan ng ating Dragon Clan. Bakit hindi ka sumama sa ating Fifth Kingdom, hindi mo kailangang magpasakop sa akin, kailangan mo lang maging partner. Sumali sa amin at bumuo ng isang mahusay na imperyo ng dragon. Hanggang doon, ibabahagi ko sa iyo ang kasaganaan ng imperyo, paano yun? Nakangiting eniaya ni Gerd. Hindi ako kasing sakam mo, ang imperyo. Hindi ako interesado, mahinang sabi ni Ye Fan. Sayang naman. Bulong ni Gerd, hindi ko alam kung narinig ito ni Mr. Leng. Sa eroplano ng Taishi, dalawa lang ang klase ng relasyon. Kaibigan, mga kaaway. Dahil ayaw mong gumawa ng anuman sa ating Fifth Kingdom aking kaibigan, kung gayon, maaari lang kitang tretuhin bilang isang kaaway. Ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ay talagang nagbanta sa aking mga estratehikong antas ng demonyong general, at hindi kita maaaring pabayaan. Laging nararamdaman ni Ye Fan na may mali, ngunit hindi ko masabi. Simple lang, kapag hindi mo na ulit-ulitin, sisibog ka ng buong lakas, at kung hindi mo kayang talunin, tumakas. Quadruple Disintegration. Sword Intent Double Disintegration. Ang nagngangalit na Black Gold Sword Intent, tulad ng sumisikat na baha, at parang tsunami, ay baliw na lumabas. Biglang, maraming malamig na bato sa Dragon Cave ang nadurog ng marahas na layunin ng espada sa sandaling ito. Si Lei Jin, na nagpapagaling sa lupa, nanginginig ang buong katawan, at hindi makapaniwalang tumingin sa itim at gintong apoy sa hangin, na parang Diyos ng digmaan Ye Fan. Not to mention na ang isang dragon na tulad ni Siegfried, na nasa ilalim ng strategic level, ay nasuffocate na ng pamimilit na ito. Mula nang makipaglaban kay Ye Xuanguang, si Ye Fan ay nagsasanay ng husto sa ngayon, at hindi siya nagpakita ng 100% na estado kapag siya ay aktwal na nakikipaglaban. Sa oras na ito, sa harap ng sakam na hari, isa sa 7 demonyong hari, hindi na ito iningatan ni Ye Fan. Nawala rin ang ngiti sa mukha ni Gerd, at tahimik lang siyang nakatayo doon, nakatitig kay Ye Fan, na may pananabik sa kanyang mga mata. Kabanata 2759 ang Hari ng Kasakiman. Talagang nakatago ito ng malalim. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Gerd, ang kanyang katawan ay nagsimulang umikot at kumikislot. Parang may sumabog sa balat ni Gerd. Sa isang iglap, lumitaw ang isang gintong dragon sa harap ni Ye Fan. Bagamat ang buong demonyong dragon ay hindi mukhang malaki, ang kaliskis nito ay ginagawa itong ganap na kakaiba sa ibang mga demonyong dragon. Kung kaliskis pa rin ang ibang kaliskis ng dragon, ang gintong dragon na ito ay natatakpan ng armor. Ang makapal na Golden Dragon Armor ay may natatanging mga gilid at sulok, at ang ginintoang liwanag ay walang tiyak na oras. Mula sa malayo, ito ay nagpapakita ng isang nangingibabaw na kamahalan. Ang armorization, na tanging mga high-level na demonyong dragon ang lumalabas. Ito ay totoo. Hindi napigilan ni Ye Fan na sumimangot. Mr. Leng, marami akong alam. Hindi ko alam kung masisira ba ng iyong Emperor-level sword intent ang aking Dragon Armor. Ngumisi si Gerd, at ngumisi ang bibig ng isang dragon, na nagpapakita ng puting gintong mga ngipin ng dragon. Nakita na ito ni Ye Fan mula sa impormasyong ibinigay ni Icardi noon. Sa Demon Dragon Clan, ang mataas na antas na Demon Dragon ay linangin ang katawan nito sa sukdulan, at ang mga kaliskis ay patuloy na magpapakapal, na gagawing makapal na baluti ng bakal ang mga kaliskis. Ang ganitong uri ng Magic Dragon Scale Armoring ay hindi lamang kasing simple ng pampalapot, ngunit pinahuhusay din ng pisikal at mental na mga panlaban. Kapag nakabaluti, kahit na ang isang mataas na antas ng likas na espiritual na kayamanan sa antas ng armas ay halos hindi masasaktan. Ang pagsuot ng isang mataas na antas ng demonyong dragon ay katumbas ng pagpapataas ng pisikal na katawan sa sukdulan. Gayunpaman, napakabihirang mga ganoong high-level na Magic Dragon, at maaaring mahirap makahanap ng isa sa daan-daang milyong mga high-level na Magic Dragon. Gayunpaman, bilang kasalukuyang hari ng mga dragon, makatwiran para kay Gerd na magkaroon ng ganoong pisikal na paglilinang. Ang gulo talaga. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, itong si Gerd ay isang gintong dragon. Ang ganitong uri ng mataas na antas ng demonyong dragon ay kabilang sa isang medyo hindi karaniwang pamilya. Ito ay walang partikular na magarbong talento sa mahika, ngunit mayroon itong magaspang na balat at makapal na laman, at ang paglaki nito ay napakabagal. Masasabing kung gusto ng Golden Dragon na maging pinuno sa mga high-level na dragon,
kailangan nito ng higit pang pagsisikap, at madalas itong late bloomer. Gayunpaman, ang gintong dragon ay solid din dahil sa matibay na paglaki nito. Kapag ang cultivation base ay nahuli bilang isang adulto, ito ay magiging isang dragon na may partikular na balanseng lakas at walang halatang kawalan. Not to mention Garrett's cultivation base, though, just relying on this dragon armor, I'm afraid it is hard to break the defense of these goods. Sa huling pagkakataon, nagawa ko ang lahat ng aking pagsisikap kasama ang dalawang arkanghel ng kataas-taasang langit, sina Uriel at Raphael, ang dalawang dakilang nagliliyab na anghel. Nakakalungkot na ang monghe mula sa Aragon Kingdom of the Platinum Protoss ay nakialam mamaya. Hayaan silang dalawang anghel na tumakas. Kung iisipin ng mabuti, 500,000 taon na ang nakalipas pagkatapos ng digmaan. Sa totoo lang, inaabangan din ito ng haring ito, at may mga kalaban na karapat-dapat sa pagbaril. Emperor-level sword intent, just have nagkaroon ng ilang mga tala, na naipasa na mula noong sinaunang panahon, ngunit ang mga ito ay parang mga alamat. Hayaang subukan ng haring ito. Totoo ba ang tinatawag na masining na konsepto ng pinakamakapangyarihang labanan, o ito ba ay pinalaki? Sa sandaling ito, sa mga salita ni Gerd, walang sa halip na maging madaling lapitan noon, ito ay isang uri ng kamahalan at tiwala sa sarili sa kanyang mga buto. Alam ni Yefan na ito ang tunay na katangian ng hari ng kasakiman. Lahat ng dati ay isang ilusyon lamang na nilikha para masiyahan ang kanyang kasakiman. Hindi pinapayagan si Yefan na masyadong mag-isip, ang buong katawan ni Gerd ay nagsimula ng maglabas ng malalim na gininto ang kinang. Ang kapangyarihan ng Diablo ay parang likidong ginto, na patuloy na umaagos sa katawan nito. Ang nakakaramdam ng kakaiba kay Yefan ay hindi naglabas ng anumang pagbabago si Gerd. Sa kabilang banda, ang primordial power ba sa lahat ng direksyon ay patuloy na nagtatagpo patungo dito. Ang taong ito, hindi nagpapakawala, ngunit sumisipsip. Leng Xingchen, bakit hindi mo gawin? Malamig na tanong ni Gerd. Ang katawan ng gintong dragon, na nakabitin sa hangin, ng mahinahon. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan ng itim at gintong apoy, sinusubukang suriin muna ang batas ni Gerd. Gayunpaman, ang tanging nakikita ko lang ay ang iba't ibang enerhiya sa paligid, na nagmamadali patungo kay Gerd. Si Gerd ay parang black hole, at imposibleng makita kung paano gumagana ang mga batas nito. Kaya lang, ni katiting na hininga ni Gerd ay hindi ko maramdaman. Sa sandaling ito, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang nagpalipad kay Yefan patungo kay Gerd. Dragon Scale Sword Wing. Mabilis na ibinuka ni Yefan ang kanyang mga pakpak ng espada at pilit na pinatatag ang kanyang figure. Kung hindi mo ito gagawin, darating ang hari. Nanatili si Gerd sa kinaroroonan niya, at patuloy na pinataas ang hindi nakikitang puwersa ng pagsipsip na ito. Ang nakakatakot kay Yefan ay ang kanyang sword intent ay sinisipsip nito, at maging ang enerhiya sa Dragon Scale Sword Wings ay patuloy na humihina. Whoosh whoosh, sa isang kisap mata, daan-daang lumilipad na espada ang talagang sinipsip. Tumalon ang dila ni Yefan, talagang sinipsip ng lalaking ito ang kanyang layunin sa espada at pilit na kinuha ang kanyang lumilipad na espada. Dapat mong malaman na sa sandaling ito, siya ang disintegration ng quadruple, at ang disintegration ng double sword intent. Sa mga tuntunin ng antas ng enerhiya, kahit na ito ay ang Nine Heavens Open, ito ay wala ng iba pa. Sa madaling salita, kahit na hindi nagpakawala si Gerd ng anumang pamimilit at lakas, ang paglilinang nito ay tiyak na nasa itaas ng Nine Heavens. Ang mga lumilipad na espada na ito ay pumulibot sa katawan ni Gerd at direktang inilagay sa kanyang storage device nito. Magandang espada, tinatanggap ng haring ito, mayroon ka. Ngunit marami pa rin sila. Puno ng kasakiman ang sinabi ni Gerd. Agad na tinanggal ni Yefan ang Dragon Scale Sword Wing. Bagamat mayroon siyang daan-daang espada, kaya niya pa rin itong bilhin. Pero kung magpapatuloy ng ganito, pagkatapos ng unang laban, masasaktan talaga hanggang mamatay. Ang batas ng eroplano nito, lamang sa loob at labas, sa lahat. Ang mga laban nito ay nagsasalita lamang tungkol sa pagkuha, hindi tungkol sa pag-atake. Nag-aatubili itong maglabas ng kahit bakas ng enerhiya sa sarili nitong katawan. Sa halip na masipsip ng ganito, pinili na lang ni Yefan na umatake ng buong lakas. Ang pagsipsip, dapat laging may limitasyon. Agad na inilipat ni Yefan ang talam sa kanyang kamay, ang itim na higanteng espada ay nag-aatubili, masama kung ito ay sipsipin. Nagbago lang ako sa isang high-grade na likas na espiritual na kayamanan. Ang kulay pilak na kulay abo na talam ay malamig at hindi ko alam kung anong uri ng likas na mineral ang ginawa. Tila magaan, ngunit talagang tumitimbang ito ng ilang libong kilo. Kung hindi dahil sa quadruple disintegration ni Yefan, hindi siya mangangahas na gamitin ang espadang ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa isang iglap, si Yefan ay tila isinama sa lahat ng bagay sa paligid niya. Ang daloy ng enerhiya ay ganap na sumasabay sa paghinga ni Yefan. Tila ito ay random, ngunit isang tibak ay laslas patungo kay Gerd, ngunit ito ay umaagos tulad ng mga ulap at tubig, at ang langit at ang lupa ay pinagsama. Walang kapantay, sheer. Ginagamit na muli ni Yefan ang layunin ng espada na ito, na sa panimula ay naiiba sa orihinal na imitasyon ni Ji Xuanyuan.
Sa simula, nagpinta lang siya ng tigre ayon sa mga pusa, hindi ang tunay na diwa. Ngunit ngayon, nalampasan na niya ang lahat ng paraan para magkaisa, at tunay na naabot ang antas ng pagiging perpekto ng puso at espada. Si Shearer ay naglaslas ng isang espada, at ang lahat ng mga batas ay kabilang sa layunin ng espada. Isang Black Gold Moon Blade, ganap na nakabatay sa sword intent ni Yefan, ay hindi naapektuhan ng batas ng kasakiman mula sa labas ng mundo, na pinatay si Gerd sa isang iglap. Ang bilis ng Azure Sword na ito ay napakabilis kaya hindi nakasagot si Lei Jin at iba pang demonyong dragon na nanunood ng labanan mula sa malayo. Nagniningning ang mga mata ni Gerd. Bagamat malinaw ang kanyang nakikita, hindi niya ito iniwasan. Ang batas ng kasakiman ay muling pinalakas, at ang lakas ng pagsipsip ay biglang tumaas. Nakita kong pilit nitong ginamit ang katawan ng gintong dragon para labanan ang espadang ito. Ang Black Gold Crescent Blade, sa Dragon Armor, ay gumawa ng isang nakakatalam na Metal Symphony. Kabanata 2760 Desperado. Keng. Gitling. Ang Dragon Armor sa katawan ni Gerd ay tila dumaan na parang alon kasunod ng impact. Isang itim na bilog ng liwanag ang bumungad dito. Mahirap pigilan. Sumimangot si Yefan. Sa totoo lang, hindi niya sinaktan si Gerd, gaya ng nahuhulaan niya. Ngunit kahit walang pinsala, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Yefan. Wala kahit isang kalmo sa dibdib ni Gerd. Sa lahat ng direksyon ng Dragon Cave, may mga pagsabog ng dagandong ng demonyong dragon. Ang Thunder Dragon Army na ito ay halatang nasa sabik at galit na nagsasaya para sa lakas ng sarili nilang Demon King. Ang kapangyarihang ito, natatakot akong hindi ko matulungan ang haring ito. Ngumisi si Gerd, parang mas malaki ng konti ang katawan niya kumpara kanina. Kasabay nito, pina-vibrate ni Gerd ang Golden Dragon Wings at lumipad patungo kay Yefan. Bagamat katamtaman ang bilis ng gintong dragon, dahil sa malakas na pagsipsip, alam ni Yefan na imposible para sa kanya na makatakas. Malamig at matalas ang mga mata ni Yefan, at direktang ginamit niya ang kanyang espada para maglakad sa paligid ng dragon, papalapit kay Gerd Woran. Liwayway. Tumama ang espada sa kalangitan, napunit ang kalangitan, at lumitaw ang isang itim na gintong sinag. Keng. Pilit na sinalo ng Dragon Claw ang espada ni Yefan. Ang Silver Gray Flying Sword at ang White Gold Dragon Claws ay nasa ibabaw ng isa't isa, at nabigo silang masira ang depensa. Kahanga-hanga ang puso ni Yefan, paano ito mangyayari? Ang kanyang sariling bukang liwayway, hindi niya ipinakita ang kanyang buong lakas. 10,000 beses nang pinakiramdaman ni Yefan ang kanyang sword intent, at imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon. Pagkatapos ng maingat na pagdama, nalaman ko na ang aking lakas at layunin ng espada ay hamina sa proseso ng paglabas. This guy can instantly weaken his sword intent, not to mention na pati ang energy ng katawan niya ay sinisipsip. Bang! Sinampal ni Gerd ang kanyang mga pakpak ng dragon sa oras na ito. Ang pangunahing pagtutol ni Yefan sa isang braso, ay lumabas ng 12-dosenang metro ang layo. Kawili-wili, maging ang mga miyembro ng Shenlong clan ng Five-Clawed Golden Dragon ay mga tao lamang, at ang kanilang katawang makalaman ay kayang labanan ang pag-ataking ito ng haring ito. Sinabi ni Gerd ng may labis na interes, mukhang ikaw ay higit pa sa isang emperador. Ito ay kasing simple ng isang eskrimidor. Naramdaman ni Yefan na namamanhid ang kanyang mga braso, ngunit sa kabutihang palad ay naputol ang quadruple. Kung ang triple disintegration, mabali ang braso ngayon lang. Ito ang Demon King. Makapangyarihang batas, makapangyarihang laman, at walang kapintasang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit ang Seventh Kingdom, na may 4 na strategic level lamang, ay hindi mabilis na nabura. Hanggat may demonyong hari, walang gustong makipaglaban para sa kanilang buhay ng direkta, at sila ay nangangahas lamang na kumain ng dahan-dahan. Alam ni Yefan na ang kanyang cultivation ay masyadong mahina, at kahit na siya ay maghiwa-hiwalay, halos hindi niya kayang labanan si Gerd. Kung tungkol sa paggamit ng batas ng eroplano, hindi ito dapat kasing lalim ni Gerd. Kung titingnan mo ang mga batas nito ng mag-isa, makikita mo lamang ang isang malabo na balangkas, at hindi mo makikita ng eksakto kung paano lumitaw ang black hole. Kung hindi, walang dahilan para matalo ang batas sa antas ng emperador sa ibang mga batas. Ngayon, kung gusto mong manalo, kailangan mong dagdagan ng iba pang chips. Maganda ang lakas, pero ganito lang, hindi ko mapasaya ang haring ito. Mukhang naiinip si Gerd at balak niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Isang pakpak ng dragon ang nag-vibrate at muling lumapit kay Yefan. Sa pagkakataong ito, kumuha ng malaking bibig si Gerd, at isang mas nakakatakot na pagsipsip ang lumabas sa bibig nito. Sa unang pagkakataong nagkita si Yefan, ibinuka ng demonyong dragon ang kanyang bibig at hindi iniluwa ang hininga ng dragon, ngunit, nalanghap. Yan Mie Embers. Hindi nagatubili si Yefan, at sinimulang iwinagayway ang kanyang lumilipad na espada. Sunod-sunod, ang langit ay napunit, na sinusunog ang layunin ng tibak ng mataas na temperatura na itim na apoy, kasing pinong ng bakal na alambre. Matapos makompres sa sukdulan, ang talas ay hindi maisip. Kangkang keng-keng. Gitling.
Ang matinding kalabog ay nagmula sa katawan, bibig, at mga ngipin ng dragon ni Gerd. Hindi umatras si Yefan, at patuloy na itinapon ang mga baga ni Yanmie. Nilamon ito ni Gerd nang nakabuka ang bibig, at ginamit ang kanyang katawa-tawang makapangyarihang sandata ng dragon para pigilan ang pagsipsip. Seeing, isang tao at isang dragon ang malapit ng magbanggaan. Si Gerd ay nasa perpektong kondisyon, maliban sa ilang mga gasgas sa kanyang bibig. Ngunit ang pag-atake ni Yefan ay tila umabot na sa limitasyon nito. Ang 10,000 demonyong dragon sa ibaba ay tuwang-tuwa, at sa kanilang opinyon, si Yefan ay natalo na. Ngumisi at ngumisi si Lei Jin, kahit na talagang makapangyarihan si Yefan, malayo pa rin siya sa Demon King. Umiling si Siegfried, alam niyang tapos na ang laban. Flashlight. Mas lumalakas at nakakatakot na pressure ang pinakawalan mula sa espada ni Yefan. Walang kapantay, Shira. Jiu Shang. Hinihintay ni Yefan si Gerd na makalapit, at sa oras na ito, iwinagayway niya ang isa pang layunin ng Shira Sword at ginamit ang paglabas para maghiwa-hiwalay. Ang pagkakawatak-watik ng Sword Intent mula sa labas ay lilikha ng pisikal na pasanin para kay Yefan. At kapag hindi na-control ng mabuti ang layunin ng espada, ang nananakit ay ang sarili niya. Pagkatapos ng daan-daang libong mga pagsasanay, nalaman ni Yefan na ang nagkawatak-watik na katawan ng quadruple ay maaari lamang epektibong makontrol ang paglabas ng ikasyam sa pinakamarami. Kapag nalampasan mo na ito, sisimulan mo ring saktan ang iyong sarili. Bukod dito, ang mas maraming enerhiya na nawasak, mas mahirap na gamitin ito ng tumpak. Maaaring hindi epektibo ang aktwal na aplikasyon. Ang espadang Shira na ito pagkatapos ng pagkawatak-watik ng ikasyam na layer, ang likas na kapangyarihan ay ganap na naiiba mula sa dati. Nagniningning ang mga mata ni Gerd, na para bang alam niyang nababalot siya ng kulimlim, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalupit. Ang gayong nakakatakot na pamimilit na may layunin ng espada ay nagpakawala kay Gerd ng dagandong. Ang Black Gold Crescent Blade, pagkatapos na mabuwag ng 9 layers, ay tila naging isang sinaunang behemoth, na direktang inilabas mula sa haba na mahigit 10 metro hanggang halos 100 metro. Ang malaking talam sa langit, tulad ng espada ng mga Diyos, ay puputulan si Gerd. Ibinuka ni Gerd ang bibig ng dragon at direktang kinagat ang talam. Ang itim na gintong talam ay namilipit sa hangin, naging itim na kaguluhan, at bumuhos sa bibig ni Gerd. Kasabay nito, si Gerd ay natatakpan ng itim na liwanag, at ang gintong baluti ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak. Gayunpaman, ang baluti ay mabilis ding nag-aayos. Umuungol. Si Gerd ay nagpakawala ng mga dagandong at inindayog ang buntot ng dragon. Sa loob ng ilang segundo, talagang nilamon niya ang Shira Sword Intent, na nahiwalay mula sa 9 layers. Hindi lang iyon, triple na ang laki ng katawan ni Gerd. Ang isang gintong dragon na ilang metro lang ang lapad ay lumaki na sa mahigit 20 metro. Leng Xingchen. May plano ka talaga, ang ganyang espada ay karapat-dapat na maging kalaban ng haring ito. Ito ay isang nakakaawa na ito na ang katapusan, hindi ka nabibigyan ng haring ito ng pagkakataong umatake ng ganito. Natigilan ang mga mata ni Yefan. Anong kalokohan ang ginawa nitong si Gerd? Hindi kaya mas matigas ang tiyan nito kaysa sa katawan nito. Maaari talagang lunukan ang layunin ng espada. Ang punto ay, si Gerd ay palaki ng palaki sa pamamagitan ng patuloy na paglamon ng enerhiya sa labanan. Kahit anong enerhiya ay tila kayang maging sustansya para lumakas si Gerd. Ang Gaaman, walang tumatanggi. Isang mas malakas na puwersa ng pagsipsip ang pinakawalan mula kay Gerd. Sa unang pagkakataon, mas bumilis ang tibok ng puso ni Yefan dahil sa kaba. Kung tutusin, ang mga babae sa ring ay nanunood ng laban na ito. Hindi mahalaga kung nasa panganib ka, ngunit hindi mo dapat hayaang masaktan ang mga babae. Hindi maiwasan ni Yefan na magsisi. Kung alam niya, hinayaan niyang makatakas ang mga babae at pumunta sa ibang lugar, at ang pagsunod sa kanya ay naging pinakamapanganib na estado. Nang makitang dumating muli si Gerd, nagpa siya si Yefan. Dahil hindi niya kayang talunin, kaya lang niyang sumugal. Kahit na ito ay mapanganib, ito ay mas mabuti kaysa sa dahan-daang natupok hanggang sa kamatayan. Hindi bababa sa pagtataboy ang kalaban at humanap ng pagkakataong makatakas. Bagamat hindi ko lubos na nauunawaan ang layunin ng espada na iyon, magagamit ko lang ito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification.